Di po ba? Ramdam mo yung saya. Sino po nakakaramdam ng ganun kapag party ka talaga at bahagi ka ng ating iglesia? Amen? Nararamdaman po ba natin yon mga kapatid, na pag tayo parte o part ng isang activities, ng isang event, merong inilagay ang ating pastor, ito ang dapat natin gawin, pagtulungan natin. Maliit, malaki mga kapatid, napakasaya sa puso na maging parte tayo ng ganong gawain. Amen? Hallelujah! So mga kapatid, muli ko pong babalikan, sabi ko nung minsan nag-message tayo nung last month, that was November, no, 28. Sabi ko po, the true believer is our subconscious mind. Naniniwala po kayo? Yung totoong tayo daw pala, yung reality natin is yung ating subconscious mind. Sino po naniniwala na ang ating reality, the real us is our subconscious mind? Why? Kasi the more na nare-restore natin o nai-store natin yung nanggagaling, yung ibinabato ng conscious mind natin. Ang conscious kasi siya yung nagpa-plan. So yung mga principles, yung mga prinsipyo ng Panginoon, una pong dadaan sa conscious mind. So it's up to our subconscious kung alin yung paniniwalaan at hindi. Tandaan po natin, ang subconscious mind, hindi niya kilala ano ang tama, ano ang mali. Ano ang hindi dapat at dapat niyang kunin. Kung ano yung pinofocus mo, kung ano yung niyayakap mo, yun po ang susundin at gagawin ng ating subconscious mind. So for example, ang giving. Tumimo na siya, niyakap mo, in-embrace mo na ang giving. So automatically po, kahit natutulog ka na, yung giving po, law of life mo na yon. Magiging law of life na natin. So, ibig sabihin po, yung belief mo dun sa giving, kasi naniniwala ka na, tumataas na yung belief mo, na anuman ang ating ibigay, sabi nga, di ba, lagi nating sinasabi, the more you receive, the more you give, the more you receive. Amen? So, kumbaga, alam natin na sa bawat ginagawa natin, merong cause and effect. Sa giving, dahil nga naging law of life mo siya, lahat ng bagay na itatanim mo, alam mo na may kaakibat na bunga. May kaakibat na kapalit. At tandaan po natin kung gaano kalaki, gaano kaliit, yung ating itinatanim, yung ating ibinabahagi, yun din yung babalik sa atin. So, minsan nag-iisip tayo, bakit kaya isa kong kapatid, ang bilis niyang makareceive ng blessings, minsan overflowing, apaw-apaw pa. Sometimes hindi natin nakikita palagi na merong dalawa, yung personal at yung impersonal. Ang sabi nga, palagi nating tandaan, ang pagbibigay, dapat kasama daw po yung puso. Di po ba? Yung puso. So, dapat pag nagbibigay tayo, may kagalakan. Kasi ang pagbibigay po, hindi pinipilit. Hindi rin po yan inuutos. Pag nagbibigay tayo, samahan natin ang kagalakan na galing sa puso. Amen? Kasi, yung bunga nun, panigurado, mayabong. Panigurado, yung bunga nun, healthy. Kasi bukod sa nag-obey ka na,
nilagyan mo pa siya ng kagalakan. So, ibig sabihin, napakaganda ng seed na itinanim natin. So, ang magiging bunga nun, mayabong. At alam natin na yung pagyabong nun, mas marami. And tandaan din po natin, mga kapatid, pag nagtanim tayo, nagtanim ka ng isang seed, huwag natin expectin naman na 100 yung magiging bunga. Di ba? Pag gawin natin 100 yung itanim natin, di ba? Parang 100 na puno din yung bumunga. So, yun po yung measure. So, tayo minsan, mas pinipili natin ano yung bagay na minsan pag andyan na yung giving, di ba? Kung ano lang yung sobra, kung ano lang yung extra, minsan yun lang po yung naiisip nating ibigay. Sabi nga, minsan kailangan nating tingnan yung puso natin. Ito lang ba talaga ang para sa Panginoon? Nakakalimutan natin, sabi ng Panginoon, pag siya nagbigay, pag siya nagbalik, liglig, siksik, umaapaw. Sino gustong mangyari yun? Di ba? Amen. So, wag nating tipirin. Kung gusto natin na siksik, liglig, umaapaw, alisin na natin yung, ito lang ang natira sa akin eh. Ito lang ang ibibigay ko. Parang ang nauna, kwenta muna natin lahat, ano yung mga bills natin, ano yung mga dapat ganito. Nakalimutan natin, bago mo lahat muna pala yun, unahin mo muna yung para sa Panginoon. Alisin na natin. And you know what? Walang isa sa atin ang makakapagsabi, ang makakabali ng salita ng Panginoon. Kung marunong tayong magbalik, yung resources na galing sa Panginoon, hindi tayo mawawalan, palaging puno. Amen? Never tayong mawawalan. Because hindi lang ang pangako ng Panginoon ang kanyang palaging tinutupad. Minsan, bibigyan ka ng Panginoon ng isang bagay na hindi mo inaasahan. Dahil sa ating katapatan. So, hindi lang pala nag-obey ka. Yung katapatan natin, kasama rin pala doon sa pagbibigay. Kaya yung biyaya, yung blessings ng Panginoon, umaapaw. Kasi nakita ng Panginoon, hindi lang yung pagsunod mo, but of course yung puso natin. Kasi nagawa natin ng tama at tapat. Yung pala yun. Kaya kung gusto natin talaga ng patuloy na pagpapala sa buhay natin, matuto daw po tayong magbigay ng may kagalakan. Amen? Hallelujah. So, sabi rin po palang ating Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So, every time na maririnig natin yon, 3 consecutive Sundays na natin medyo tinututukan talaga yung giving. Para sabi nga, faith is coming from hearing and hearing. So kung patuloy siyang nalalagay o nagsisink in sa ating conscious mind, bababa po siya papunta sa ating subconscious. At paniniwalaan natin yun. Magkakaroon tayo ng isang belief pagdating sa giving. So mga kapatid, ang giving po, minsan sa non-believer, ayan, sabihin natin sa mga non-believer, sabihin natin, kasi mayayaman sila di ba? Kasi may pera sila kaya nakakapagbigay sila. Which is true naman. Tama po?
Kasi, even ang mga non-believer, nasasambot nila yung law of the earth. So, wala silang principle of God. Pero, meron tayong law of the earth, di ba? And ang law of the earth is just and fair. So, wala siyang titingnan kung ano ang mga estado natin. Kung mayaman ka, kung mahirap ka, bata ka, matanda ka, matalino ka, o average ka. Tama po? Basta nagagawa mo yung law na yon at nasasambot mo yon, then the result will be happen. Kasi naniniwala sila na pag nagbibigay sila, merong bumabalik. Meron at meron silang babalik sa kanila nang higit pa dun sa ibinigay nila. Kaya nagpapatuloy sila na magbigay. So, ganun din tayo. Much more tayong mga sons of God. Tayo mga anak ng Diyos. Dapat masigit tayong naniniwala, masigit nating pinaninindigan yung prinsipyo ng Panginoon. Ano man ang ating ibigay, ano mang seed ang ating itanim, di ba? Magtanim tayo ng Word of God. Magtanim tayo ng encouragement. Anong magbubunga pag tayo nag-encourage ng mga tao? Di ba? Nagkakaroon tayo ng meaningful relationship. Di ba? Nabubuksan mo yung isang daan, isang window, isang bintana para magkaroon tayo ng isang relasyon. Diba? Pag nag-encourage. So, hindi ibig sabihin na pag nangailangan is palaging financial, palaging things. Hindi eh. Yun lang makapagbigay tayo ng Word of God. Yun, nag-o-open ka ng isang window para makapagkaroon ka ng isang relationship doon sa tao na yon. Amen? So, minsan, sometimes sasabihin natin, mahirap abutin. Pero kung tayo mismo, naniniwala tayo na God is in us, meron bang imposible para abutin mo ang isang tao? Imposible po bang umabot ng isang tao? Because God, di ba? God is in us. Nagdadwell ang Holy Spirit sa atin. So, anong mahirap para mag-open ng window, ng door, para sa isang tao? So, yun ay isang pagbibigay din po. Makapag-inspire ka ng tao. I-mention ko lang din po, everybody knows Brother Mark, tama? Sino nakakilala kay Brother Mark? Isa, dalawa, tatlo, apat, mga 10. Tayo ka nga po, Brother Mark. Ayan. O, kilala na po ba? Kilala na. Ayan. Si Brother Mark po ngayon, for a couple of weeks, o a month na yata, you know what, mga kapatid, yung buhay niya ngayon, yung oras niya ngayon, ibinabahagi niya. Amen? At kung ikukwento ko sa inyo kung ano ang pagpapala, baka abutin tayo ng maghapon. I just only have 25 minutes. But you know what? Nakakatuwa. Hindi lang sa grupo ko, sa grupo ni Coach Beth, sa grupo ni Pastor Jay, na naiwanan po, sa grupo nila Coach Sheila, I'm not sure lang kay Coach Roden kung nakakarating na. You know what? Yung pagbibigay niya ng time para ibahagi yung kanyang kaalaman, yung kanyang wisdom, yung puso niya nag-uumapaw para ibahagi ano ang ginawa ng Diyos sa buhay niya. At yun ang kanyang isinishare sa bawat grupo. Nakita niyo po, Monday, Tuesday, Wednesday,
Sa grupo ko, 2 araw. It's Wednesday and Friday, imagine. Kila Coach Beth, Friday. Then merong Monday, kila Coach Sheila. Imagine niyo po, hindi siya nakakaramdam ng pagod. Last week lang, alam ko, tinrangkaso yan. Pero nagulat na lang ako, nag-chat na naman. Tuloy po tayo ng Friday. Ay, akala ko ba may trangkaso to? Bakit eto na naman siya? Oh. Talagang grabe yung saya, nag-uumapaw na gusto niya talagang magamit siya ng Panginoon sa iglesia. So sana ganun din po tayo, di ba? Hindi naman pala kailangan na maglabas tayo ng pera. Yun lang pong commitment, yung time, talaga naman po ando na kagad. At syempre yung puso po na talagang makapagbigay siya ng kasiyahan sa ating Panginoon. So mga kapatid, muli po iiwanan ko sa inyo. Sabi nga po, ano man ang meron tayo, yun po ay galing sa Panginoon. Tandaan po natin, ano ang kaya nating ibigay, much more than ano ang kayang ibigay ng Diyos na meron tayo. Amen? Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Music muna, di ba? Bago yung second. Hallelujah. Thank you so much, Thank you, Coach Pastor. Russell. All right. At this moment, alam niyo po, ang binibigyan ng Panginoon sa akin talaga, while we were sharing together with John, yung all sa kanyang man, the same related sa message ni Coach Ben and Coach Russell. Alam niyo po, tungkol po ito sa pagiging mayaman. Ang inyong kalagayan ngayon sa buhay, sasabihin niyo mayaman ka mahirap base sa income na natatanggap niya. Mga kapatid, kayo po ay sumasang-ayon sa physical dimension. Diba, tinuturo ko sa inyo na huwag kayong ma-convince ng physical dimension with 3Ds. Kailangan natin tayo nasa 5 dimensions sa spiritual reality. Kapag ang tingin nyo sa sarili nyo ay mahirap dahil ang nakukuha nyo ay maliit, tayo pong lahat ay nasa old man. Ngunit, kung ikaw man ay nasa average, dito sa ibabaw ng lupa, average means to say, kumayaman, di mahirap, o kaya below average. Ngunit, ang kaisipan mo ay lagi ko sinasabi, I am rich. Dahil, pumapaloob ka sa reality, at ang reality ay mga spiritual things na ganap na. Makakakunin ka lang doon kapag ikaw ay nasa spirit din. Pero kung ikaw ay nasa laman, ang kaugnayan mo ay ang physical. So mga kapatid, nais ko malaman ninyo na huwag kayong pakukundi sa physical. Ang salita ng Diyos ay totoo, bagamat hindi paganap sa physical. Ngunit huwag mong hayaan ang physical ang magpatotoo sa inyong iniisip. Kailangan ang iniisip ninyo ay nakakunik sa God within. Na ang sinasabi lagi, I am rich. Kaya, ang human ay laging mayaman siya. Lagi siya masagana. Come on, nakuha na ibig sabihin. So, what kung sasabihin, mahirap ka? Naku, para marunong na kayo matuto. Sinabi ko sa buhay ko noon, hindi ko minsan masasabihin, wala akong pera. Quote-unquote yun, hindi ko sinasabi, hindi ko message. Totoo na. Wala na nagpapaaral ako sa mga anak ko. Minsan, para ba yung pera, nilipis. Pero sasabihin ko, hindi ako nagsasalita walang pera. Kasi, hindi ko kinakailangan malagay sa vocabulary sa aking isipan. Yung pala, sa mga panahon na yon, ako ay pumupunta sa reality, ako saan, ngayon lang natin napapangalanan yung karanasan natin dati, na ikaw nasa reality. At yung reality, ikaw mayaman doon. Ang makakatagpo lang doon,
kapag ikaw ay nasa consciousness ng God. At yung consciousness ng God ay nasa spirito mo. Kaya mga kapatid, itong spirito ng Panginoon ay human sa atin. Kaya huwag na kayong babalin sa old man. Ang old man, kahit na may pera yan, ang isip niya, mahirap siya. Ay, salamat. Sino na nakikindi? Kasi ating naiintindihan na. Kaya, sa tingin natin, maraming mga tao mayayaman, pero hindi makapagbigay kasi sa isip niya, wala siyang pera. Meron na ba kayong nakikita mga may pera, pero ang kuriko? Ay, salamat, pesi-pesi na may. Pero, meron naman siya hindi mayaman, pero generous. Alam niyo kung bakit? Kasi sila yung nakalalagay sa human. Dahil alam nila, pag sila ibigay, hindi sila mauubusan. Alam nila, nakikita sila ng Panginoon sa pagbibigay, kaya ang supremo Diyos ay hindi mauubos. Amen! Amen! Sana lang. Alam niyo, Samaritan woman, kung kinatagpo siya ng Panginoon, sabi na Samaritan woman, are you greater than our forefathers? Bakit? Pinagmamalaki ng Samaritan woman na nagsasalo siya ng tubig sa Jacob's well. Dahil mula pa noon kay Jacob, kaya tinawag na Jacob's well, hindi siya nauubos. Hanggang sa panahon ni Kristo, meron pa din tubig. Mahal ang tubig nun. Are you with me? Kaya kung sinabi ng babae, are you greater than our forefathers? Pinagyan naman niya yung Jacob's well. Mga kapatid, yung Jacob's well, ito yung pinagagalingan ng pera niyo. Mga kapatid, dumating si Jesus. Pinagyayabang mo yung business mo. Pinagyayabang mo yung career mo. Pinagyayabang mo yung dinana mo. Mga kapatid, tayong lahat. Ang ating well ay hindi kay Jacob. Ang ating well ay si Jesus. I would like you to ready yourself to give, what is best from you. Pag nagbibigay ka ngayon, magbibigay, are you with me? Huwag ka magbibigay na walang emosyon. Gusto ko, pag magbibigay ka, nag-relate, nagpa-vibrate, nag-resonate. Ito yung isang resonation na, boom. Yan, nag-resonate. Nagtagawa ba? Nagtagawa pa. Yun na. Yun. Hindi na yun. Yung drum, isang drum nga dyan, isang malakas na resonating. Isang drum, isang malakas na papa. Alam niyo po ba, kapag itong vibration mo, nag-resonate, ano ibig sabihin nun? Pag nagbibigay ka, nag-resonate yung joy. Everybody say, yung saya. Yung saya. Huwag ka magbibigay ng malungkot. Kahit na malaki pa, bibigay ko, sabihin, bibigay ako 50,000, pero parang mukha ko, bibigay lang ako. Ang nire-resonate mo doon, wala akong pera, bibigay lang ako. So, sinisigaw mo, wala akong pera. Ang mahalaga mo yung sinisigaw mo. Kaya mga kapatid, ayun na sila. Nagbigay ka, anong amount ng pera, pero sinisigaw mo, may pera ako. May pera ako. Hindi ko wala yung binibigay ko, but because kasiyahan ko ang bigay. Sumayin mo stand up, please. Sumayin mo stand up. Raise your hand. Ako, maski ikaw ay wala. I-resonate mo, Lord. Ako po nagbibigay. Gagawin mo sa gana. Gagawin puno. Overflowing. Hindi ako nagpapakonvince. Sa physical na nakikita ko, ako ay naniniwala sa iyong salita. Ang salita ng Espiritu at ito'y totoo kaysa sa nakikita ng aking mga mata. Sa pangalan ng aking Panginoon Jesus, ipinagkakalaw ko ang aking ibibigay na may kasiyahan. Na may kasiyahan na hindi ako nawawalan tapos darating sa akin
Everyone say it in Jesus' name. I belong to the champions. I belong to the victors. I belong to the winners because I am God in me. I am God in me. Jesus name. Now, masaya natin ibigay ang lahat ng pwede natin makalo. Come on. Thank you, Lord. Okay. Please give it. Okay na. The time, your announcement na, and then also, Sheila later. Alright, Mr. Irene, you can now have your portion. Let's have our announcement. Thank you po, Pastor. So, sa ating second half ng ating Divine Sunday Service, buksan natin ang ating mga aklat sa ang ating Bible, sa ating Efeso. Five 22, 23, 24. Mamaya yun. Bless ba ang lahat? Super bless ba ang lahat? Amen. Pakibasa yung una nating wait. Parang hindi yan. Wait lang. Naguluhan ako. Ephesians 5, tama ba? Ephesians 4. Lumagpas pala. Kasi ang liliit ng letra ng Bible ko. 4, ayan. So, participate tayo mga kapatid. Pakibasa po. Amen. So tayo, nag-umpisa tayo at nagsimula tayo sa consciousness ng Panginoon. Ang ating origin ay spirit. Tama o tama? Ngayon, nung pinanganak tayo, nung nagkaroon na tayo ng katawan, hanggang sa nagkaroon tayo ng sariling kaisipan, doon na-mold yung ating created persona. Ang dami nun. Ang dami nating created persona. May mga positive, may mga hindi rin maganda. Kaya lang tayo, ngayon, dahil tayo ay anak na ng Diyos, marunong na tayong pumili. Ano ba yung pipiliin natin? Yung old man natin, yung old self natin? Kasi hindi tayo tutuktukin ni Lord para sabihin na, ako piliin mo. Di ba? Nandoon yung nakakalungkot na lahat tayo, lahat ng tao, creation ni God, according to His image and likeness. Galing tayo sa Espiritu. Pero bakit mayroong nasa head?
Kasi pinili niyang huwag tanggapin ang Panginoon. Pinili niyang huwag sundin ang Panginoon. Kaya sasabihin lang ng iba na, may Diyos naman ako eh, kilala ko yung Diyos. Yes, lahat tayo may Diyos. Lahat tayo, kilala natin yung Diyos. Kaya lang, ang nakakalungkot, mayroong ilan or marami na talagang hindi tumanggap sa Panginoon. Pinili nila yon. Kasi ang buhay natin dito ay it's a matter of choice. Kung tinanggap na natin ang Panginoon, it's a matter of choice din natin kung susunod tayo sa mandate, sa kautusan niya. Kasi mayroong binigay na magandang regalo sa atin yung Panginoon eh. Yung free will. Tayo gagamit noon, tayo mamimili kung sundin ba natin siya o sundin natin yung will natin. Kung magstay ba tayo sa ating old self. Ano ba yung old self natin? Yung old self natin, minsan, sasabihin natin, tumatawag naman ng Panginoon, Lord, wala akong pera ngayon. Pero sana magkapera ako. Eh, sana pa eh. So, walang consistency yung paghingi. Eh, ang gusto ng Panginoon, maging consistent tayo. Eh, nagdalawang isip ka pa. Ikaw na humingi, ikaw din yung mismo, sa sarili mo, yung puso mo, nag-doubt din. So, kahit nakita na natin yung pag-aaral natin ngayon, na kailangan nating pumunta sa new man, sa new self. Sabi nga doon sa 24, at kayo ay mga bihis ng bagong pagkatao ayon sa Diyos. O, di ba? Malinaw po. Pero bakit nahahatak tayo sa old self natin? Dahil hinayaan din natin. May alam na tayo dito eh. Ay, ito yung gagawin ko. Dito ako kikilos bilang human. Pero dahil nanghihina ka, nagpapahatak ka na hindi na yon ang kagustuhan ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon na matuto tayo. Kahit tayo ay na-mold sa created persona natin na maraming negative na iniisip, noon yon, nung hindi mo pa kilala ang Panginoon, hindi mo pa tinanggap ang Diyos. Dahil sabi nga dito sa 23, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Malinaw po yun. Kasi nung old man tayo, created persona ang mas malakas sa atin. Pero nung tinanggap natin ang Panginoon, kasama na ang consciousness ng Panginoon, every time nagagawa tayo ng desisyon sa buhay. Irarason pa natin na hindi kasi ganito ako eh. Gusto kong mapakita sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, na kaya kong magdesisyon sa sarili ko. Kapatid, tama naman yun. Kasi gusto din ng mga kaibigan mo, magulang mo, kamag-anak mo, makikita sa iyo kung paano ka tumayo sa sarili mo. Ang tanong, nung dinesisyonan mo ba, nung nagdesisyon ka, kasama ba ang consciousness ng Panginoon? O talagang consciousness mo lang? Dapat ma-identify natin. Ma-identify natin, malaman natin sa mga bawat desisyon na gagawin natin sa buhay natin. Alam natin kung
isinama natin ang Panginoon sa pagdesisyon natin yon. Kaya nga, sabi ng Panginoon, kahit maalam ka, magaling ka, matalino ka, pero kung nagdesisyon tayo nang hindi kasama ang consciousness ng Panginoon, mayabang tayo. Mayabang tayo nun. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Dito ang taas ng aral natin. Pero bakit nahihirapan? Pag sinabi kasi nating old man, andun yung poverty. Hindi lang sa physical. Hindi lang sa physical natin nakikita na, ay, wala akong ganito, mahirap ako. Kapatid, tingnan mo rin ang sarili mo. Paano ka magdesisyon? Paano ka mag-isip? Ano ba talaga yung priority mo sa buhay mo? Lalo na kung between sa gawain ng Panginoon at sa gawain mo. Gawain ng Panginoon o negosyo mo, gawain ng Panginoon o trabaho mo. Kasi may mga pagkakataon talaga na sumabay. Hindi natin tinuturo ditong baliwalain yung physical natin, yung pangangailangan ng ating physical life. Hindi tinuturo dito. Ang tinuturo kung paano ka magdesisyon, lalo sa mga panahon na sumabay. Hindi naman lahat ng pagkakataon sumabay eh. Mayroon lang talagang mga pagkakataon na may gawain ako dito, tapos meron akong transaction dito. Kailangan mga kapatid, alam natin kung paano tayo magdesisyon. Lalo kung gawain ng Panginoon yan. Kasi nabanggit na nga kanina ni Coach Russell, lahat ng meron tayo ngayon sa Panginoon. Wala namang atin dyan eh. Kahit ang buhay natin. Sabi nga ni Pastor last week, Judith, di ba? Yung due date natin sa ating pangangailangan, tubig, kuryente, internet, at least doon na pagbantayan pa natin na, ay may date. May date talaga eh. Oh, yung due date ko ngayon sa ilaw sa 29. O, di ba? Pero yung buhay natin mga kapatid, may due date din. Hindi lang natin alam kung anong oras, anong araw, anong petsa. So, kailan tayo kikilos? Kailan natin lakaran ang pagiging new man, new self? Pag-uli ba ang lahat? Ngayon na! Sa old man, andoon yung napakaraming rason. Kasi may lakad ako eh. Kasi masakit yung paa ko, masakit yung ulo ko, ang dami. Pero alam ng Diyos, sabi nga, sa bawat salita natin, malaki man yan, maliit man yan na rason, alam ng Diyos kung tayo ay naging faithful sa Kanya. Kaya nga, kahit sa mga prayer natin, minsan, talagang hihingi tayo ng kapatawaran, pagsisisi. Bakit? Hindi tayo perfect eh. May, sa araw-araw na buhay natin na may mga struggle, nakakaisip pa rin tayo ng hindi maganda. Pumapasok pa rin yung mga negative thoughts. So yun yung hinihingi natin ng kapatawaran sa Panginoon. Kasi what if sa mga oras na yon na sobrang nakafeel ka ng galit, nainis ka, visit ka sa taong ayaw mong makita, nakita mo that moment. Eh yung oras na yon, nawala yung buhay mo. Ano isasagot natin sa Panginoon pag tinanong tayo? Kapag mga anak, ano bang ginawa mo nung nandun ka sa mundo? Kasi kung sa akin lang, mangyari din sa akin yon na moment na galit ako or may naiinisan akong tao tapos nawala ako, hindi ko rin masagot ang Panginoon.
Bakit? Hindi ko siya nasusunod eh. Love one another. Paano ako nakapag-love? Eh, galit nga ako. Malinaw po yun. Kaya kailangan maging aware tayo. Aware tayo sa bawat araw na pinagkaloob niya sa atin. Yung pagising natin sa umaga, napakalaking blessing. Hindi atin yun. Binigay niya sa atin dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin. At sa sobrang pagmamahal niya sa atin, binigyan niya tayo ng mahabang chance. Ako personally, sobrang na-touch ako dito sa verse na to, yung sa topic natin ni Pastor last week. Dahil totoo yun eh. Sobrang mahaba binigay niyang chance sa akin. Imagine, 17 years akong nawala. Nawala sa church. Hindi ako nag-serve. Hindi ako nakikipag-usap kahit sa lalo sa mga pastor. Kasi feeling ko noong mga panahon na yun, makasalanan ako. Kasi feeling ko noong mga panahon na yun, kahit kakamayan lang ako, ayaw ko. Bakit? Feeling ko, sisilab ako. Di ba? So, old man. Yun yung old man. Kaisipan na hindi na bago. Yun yung mga kaisipan na walang nagsasabi at walang nagtuturo na hindi pala dapat ganun ang kaisipan natin. Lalo kung tayo ay may God in me na, God in us. Amen. Amen. Nakakahiya pala kay Lord. Sinasabi niya na, pinapasok mo ako sa buhay mo, pero kung mag-isip ka, hindi yan ang kaisipan ko. Ngayon, nasabi niya sa 23, Espiritu ng inyong pag-iisip, kasama na ang Espiritu ng Panginoon. Kaya mga kapatid, bago tayo gumawa ng desisyon sa buhay natin, ikonsulta natin sa Panginoon. Kasi may Panginoon na tayo eh. Paano natin masasabi at mag-share tayo sa mga hindi pa tumanggal sa Panginoon kung nakikitaan tayo ng, eto ba, mukhang may Panginoon? Mukha naman ding wala. Walang nagbago. Nakuha. Example, ako, noong mga panahon na 17 years akong nagliliwaliw, nag-i-enjoy, tropa, barkada, laklak dito, laklak doon. Yeah, masaya yun. Huwag tayo maging ipokrito. Kaya lang nung dumating na ang panahon na sinagot na ng Panginoon ang dalangin ko na, Lord, makahanap ako ng bagong family. Kasi ito yung pamilya tayo sa Panginoon na magamit mo ako uli. Kasi ang haba ng babayaran ko, 17 years, nahiya ako. Pero kahit nahiya ako, lagi ko sinasabi kay Lord, God, di ba anak mo ako? O di ba parang nanunumbat pa. Lord, di ba God, anak mo ako? Pinili mo ako? Huwag mo kong hayaan na mawala ako sa mundo. Papantay ang pa ako na hindi ako makabalik sa inyo. So sinagot ng Panginoon yun. Ngayon, ano yung nagbago? Ano yung old man ko na nakita ng mga kaibigan ko hanggang ngayon na nagamit ko at na-apply ko ang new man ko? Siyempre, dahil mga barkada ko, hindi rin naman basta, ano yun, sabi nga, mas angat pa. Kung ano man yung status ko ngayon, mas angat pa sila. Puntang Singapore, puntang Korea, puntang kung saan.
tropa dyan, tropa dito. Pero, doon nila nakita na may nagbago sa akin. Doon nila nakita. Kaya, pag mga oras na gusto nila ako makasama, sila yung nag-a-adjust, hindi ako. Bakit? Pag sinabi nila, Bet, punta tayo sa ganito, flight tayo. Okay lang, sige, punta tayo kahit saan. Huwag mo lang sagasaan ang Sunday ko. So, alam nila yon. Yun yung pinakita ko sa kanila na malungkot ako sa side ko na hindi ko pa rin sila nadadala. Pero, nagpakita ako sa kanila na may nagbago nung ako ay bumalik na sa Panginoon. Kasi sasabihin lang natin, may Diyos ako eh. Pero pag nayaya ka ng barkada, uy, may Christmas party doon, unahin natin yun. Saka na lang yung Bible study na yan, nandoon ka din. Paano nalalaman ng kaibigan mo na may binago ang Diyos sa buhay mo? Eh, hindi mo pinapakita. Pero kung magsalita tayo tungkol sa salita ng Diyos, pag may nakakinig sa atin na hindi tayo kilala, wow, banal-banal to ah. Bah, ang banal naman ito. Ako, kinukutya ako ngayon ng mga barkada ko. Bakit? Kahit dyan lang kami magkikita, somewhere, Muntinlupa, Carmona, kumbaga dito lang around. Siyempre may oras kayong pag-uusapan. Pag na-late ako, sasabihin agad nila, uy, ba't kaya late si Beth? Sasagot yung isa, hayaan mo na. Alam mo, nag-hallelujah pa yun eh. Sorry. Diba? At least sila naging aware na bakit ako late? Unti-unti na na-absorb nila kung ano yung ginagawa ko. Na ipapakita ko sa kanila na galing ako sa old man, napunta ako sa new man. Kailangan mag-manifest. Kaya pag late ako, nasabihin nila, hayaan mo na, nag-hallelujah pa yun. Diba? Okay lang. Although kung titignan mo yung word nila, wow, nakaka-touch, nakakasakit, pero okay lang. Pero sinishare ko din naman yung mga natutunan ko. Sadya lamang na sila ay mayroon ding pinanghahawakan na faith. So, hindi mo siya agad-agad maipasok. Sabi nga, sa isang basong tubig, pag puno na yan, tas sinalinan mo, aapaw lang. Tapon. Kailangan, unti-untiin mo lang. Bawasan mo, para pag nagsalin ka, pasok. Ang ganda ng katuruan natin. Ang sarap. Pero bakit hindi natin nanamnam? Bakit hanggang dito lang sa tainga? Ha? Parang ano yan eh, nasa buffet. Diba? Sa pagkain, doon sa buffet, pag tinignan mo yung nakalatag doon, sa mata pa lang, masasabi mo agad, wow, masarap yan. Ang sarap talaga, mukhang masarap Pero kung hanggang mata lang ang ginamit mo, hindi mo sinubukang kunin at tikman, nguyain, at lunukin, hindi totoong nasasarapan ka. In the same way, sa pag-aaral natin dito, nakinig tayo, sabi niya, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Nabasa natin ng mata natin. Inisip ba natin sa mga oras na to ng tikman ko to, nguyain ko to, lakaran ko to, para mag-manifest sa akin yung pagiging new man ko, new self? Kapatid, tayo ang tunay na mayroong responsibility sa ating kaligtasan.
Yung mga tao dito, ginagamit, pastor, mga coaches, ginamit lang silang daluyan para tayo ay may guide. Hindi para tayo ay sakalin. Tayo mismo, kayo mismo, makapagpa-realize kung saan ba talaga natin nilagay ang Panginoon sa buhay natin. Nakukuna ba talaga ang Panginoon sa buhay natin? O sa kanila? Kasi may Christmas party eh. May gawain kami doon, kaya doon muna ako. Next time naman, okay lang si Lord, hihintayin ako. Kapatid, tama yung rason mo sa tao. Hindi ka kukontrahin yan. Rason mo yan eh. Walang babangga sa rason mo. Pero sa Panginoon, na-realize mo ba na, Lord, what if doon sa party, bigla ako natumba doon, bigla akong nalunod. Ano? Umabot ba yung kaisipan natin doon sa goal? Ibig ko sabihin, eto ka ngayon, nagdesisyon ka. Dapat doon sa goal na pupuntahan mo, umabot yung kaisipan mo. Baka nagdesisyon ka lang dito kasi magaling ka. Dito ka lang sa paglakad mo, wala ka sa 1/4 ng nilakaran mo, sumuko ka pala. Dahil ginamit mo yung pagiging old man mo, yung mga negative thoughts mo, ginagamit pa rin natin. Nakakalungkot. So sabi nga, ang poverty, ang pag-old man natin, poverty, hindi lang sa physical. Pero kung tayo ay nagamit na ang ating new self, rich na tayo. Hindi sa maraming sasakyan, hindi sa maraming bahay. Rich na tayo sa wisdom ng Panginoon. Yung wisdom ng Panginoon na lagi nating hinihingi, na lagi nating dinudulog, Lord, tulungan mo ako magdesisyon. Kasi tayo talaga, pag tayo lang, will nating tao lang, ang gagamitin natin, pabugso-bugso tayo. Desisyon dito, tapos mamaya lang konti, ay wag na lang. Tapos, sumunod na araw, ay sige na, gusto ko na. Tapos lumipas lang ang ilang araw, ay wag na lang. Di ba? Pabalik-balik tayo, wala tayong natutunan. Sabi niya, mabait ka lang. Kasi kung wala ka pang maibigay na testimony, sabi nga, tayong lahat dito na mga anak ng Diyos, mayroon tayong patutuo kung paano kumilos ang Panginoon sa atin. Hindi yung magpuri ka lang, magsamba ka lang, magdasal ka lang, tapos walang ginawa ang Diyos sa'yo. Meron. Sa atin nga lang manggagaling na magkaroon tayo ng eagerness na, Lord, ito yung desire ko. Ano pa ba yung desire ko ngayon? Lord, more wisdom na ma-share ko. Na hindi lang sa material na bagay. Marami akong alam, Lord. Tulungan mo ako. Pag-initin mo ang puso ko na ma-share ko ang mga salita na natutunan ko. Kasi di ba lagi sinasabi ni Pastor, pag tayo ay tumanggap ng revelation at hindi natin i-share yun, mapapanis yun. Pagpanis na yun, tayo mismo, wala na rin tayong ganang mag-share. Panis na eh. Paano mo pa ma-share na panis na sa'yo? So ngayon, yung init ng revelation na narinig mo, go! Kasi yun ang binigay ng Panginoon. Magamit natin at lalakaran natin yung ating new man. Sabi nga, baka naman may bumulok dyan. Eh, magkaiba kasi tayo ng sitwasyon.
Kaya baka madali lang sabihin sa'yo na lakaran mo yung inuman mo. Eh wala ka rin bagsain. Baka may bumulong dyan. Ganito yun, mga kapatid. Consistency talaga ang kailangan ng Panginoon. Na makikita natin sa sarili natin para maidulog natin sa Panginoon. Consistency, wala na iba. Bakit? Before, noong mga panahon na ang isang itlog ay 4 kaming kumakain, kaming mag-ina, ba hindi maganda yon? Diba? Kasabay ng isang itlog na kinakain naming mag-ina, wala pa kami kuryente. 3 years kaming walang power sa bahay. Muntik na ako sumuko eh. Pero, pinanalo ko ang Panginoon. Lagi ko siyang kinakausap, Lord, anak mo ko. Ang mga promise mo, hinahawakan ko. Diyos ko, nakakahiya. Ano ba to? Nalaman ng mga ibang kaibigan ko, Kristiyano ako, sinasabi natin na mayaman ang Diyos natin, buhay ang Diyos natin, pero isang itlog kinakain mo, so huwag mong titignan yung sikal. Kailangan, marami tayong spiritual ideas kung paano natin malabanan at maipanalo yung sinasabi nating tayo ay may Diyos na buhay at hindi nagkukulang. Kasi kung sa iyo pa lang, sa akin pa lang, nakita na nila na, wala. Hindi ka nakakakuha hindi ka nakapagbigay ng encouragement, nalugmok ka. Yung nakapanood sa'yo, nalugmok din. Kaya maging aware tayo. Aware tayo lagi, mga kapatid. Sabi nga, hindi tayo magpabaya. Hindi tayo magpabaya na mamighati ang ating kaluluwa, ang ating spirito. Kasi kung titigan talaga natin yung ating physical realm, abay, may kanya-kanya tayong struggle. Tama o tama? Kanya-kanyang struggle. Yung iba, walang pambayad ng bahay. Yung iba, walang pagsaing. Di ba? Yung iba naman, sa emosyon, titirahin ka sa emosyon. Kasi ang dyablo, kung bagkus tayong nag-iinit sa paglingkod sa Panginoon, ang dyablo gumagawa din ng mga paraan. Kung sino yung mga taong gagamitin niya para tayo ay madisip. Tayo ay malinlang. Sabi nga nung babae kagabi, nagreklamo kasi ako, hindi naman reklamong sobrang galit. Parang pinakita ko lang na, Miss, paki-orient naman yung mga chef cook nyo na i-ship yung mga harina. Kasi yung binili namin kahapon, nahaluan ng mga tali. Kaya sabi niya, ma'am, sorry po, puti din kasi. Siyempre yung harina, puti. Yung mga tali, puti. Tapos kung nagupit-gupit na yon, siyempre hindi na yon mahalata. So sabi ko, salain nyo. So sa pag-deceive sa atin ng kaaway, gagamit siya ng akala natin, hindi tayo nalinlang. Yung tali, puti. Yung harina, puti. So kung hindi mo talaga makikita at maunawaan yung mensahe na yon, madidisip tayo ng Panginoon. Pareho lang eh. Ang ganda eh. Isa pang example, mahal natin sa buhay. Meron tayong gagawin. Pero pag nagsalita siya, hindi, wag na yan kasi ganito, maraming explanation. Pag tinignan mo nga naman, parang, ay, oo nga, no? Maka-oo nga ka din. Baka huli na rin
mo ma-realize na na-deceive pala tayo. So anong unang doon? Kaya tayo nakinig dahil mahal natin yun eh. Iniisip natin di tayo papahamak. Pero maging aware tayo. Yun lang ang kailangan natin gawin sa araw-araw na mayroon tayong awareness and conscious tayo and awake tayo sa paggawa ng mga desisyon natin. Kailangan magdesisyon tayo kung hindi rin naman natin kasama ang consciousness ng Panginoon. Kahit anong mangyari, pangatawanan mo na. Yun na sabi nga, sige na, ano na to? Pangatawanan na to. Kahihiyan mo na lang, hindi sa Panginoon, sa sarili mo. Doon mo masasabi na may stand ka. Kasi may mga desisyon tayong ginagawa na hindi rin kasama talaga ang consciousness ng Panginoon. Meron minsan sa buhay natin nangyari na nagdesisyon tayo ng malaki na hindi kasama ang consciousness ng Panginoon. Will lang natin ang sinusunod natin. Pero pag dumating sa point na ganun ka, pangatawanan mo. Sabi nga, negative, positive, bagay result niyan, pinili mo yan. Pag nagdesisyon ka ng kasama ang consciousness ng Panginoon, reward ang makukuha mo. Pag nagdesisyon ka na sarili mo lang at hindi mo ginising ang sinasabi mong God in you, God in us, negative ang mapupuntahan yan, tanggapin mo yung consequence. Kasi consequence mo yon sa mga ginawa nating desisyon. Huwag natin ipasa. Kasi minsan sa buhay natin, gumagawa tayo ng desisyon na pag nasisilip tayo, uy, ba't mo ginawa yan? Di alam mong di maganda yan. Ay, hindi, kasi sabi kasi ni ganito gawin ko raw Di ba? Ang bilis nating magturo. Ang bilis nating ipasa yung mga bagay na dinesisyonan mo. Kaya doon sa sulat ni Paul sa Corinthian, ito, warning, final warning. Di ba? Sa Corinthian 13:5. Yan. Unbelief. 2 Corinthians 13:5. Sabi niya, examine yourself. Diba? Ang linaw dito. Kung tayo nga, mga magulang, tayo dito sa human realm natin, meron tayong mga warning. Meron tayong rules. Meron tayong mga warning sa mga anak natin pag sumasala sa mga pinagbabawal mo. Mas lalo ang Panginoon. May warning. Kaya hindi na tayo madala sa sa pampered Kailangan na nating dadaan sa discipline. Ayan, no? Examine yourself to see whether you are in the faith. Kasi pag nagdesisyon tayo ng sarili natin at hindi natin sinama ang consciousness ng Panginoon, paniyak, mabubuwal tayo. Ilang hakbang lang. Test yourself. Tayo talaga susubukan natin ang sarili natin. Sa giving, paano ba natin masubukan yung sarili natin? Naniniwala tayo
na pag nagbigay ang Panginoon, siksik, liglig, umaapaw. Pero hindi pa rin natin nasubukan ang sarili natin paano magbigay. Kaya palakpakan nyo ang mga sarili nyo, yung mga nakapagbigay na talaga. Yung nakahakbang na talaga. Nahakbangan na natin. Parang walang nakahakbang, walang pumalakpak. Yung mga bagay na mandate ng Panginoon na sa atin ay mabigat. Pero, pag ang ating desire ay talagang sa Panginoon, makukuha natin yun. Yung mga blessing na itinanim na natin. Ang pagbibigay ay pagtatanim. Paano ka aani kung wala ka tinanim? So, examine yourself. Lord, nakapagtanim na ba ako? Diba? Kasi nga, kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Yun ang aanihin natin. So, nagtanim ka ng services, marami ding mag-appreciate sa'yo. Kasi, magaling kang mag-serve. Test yourself. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Diba? Kung ang Panginoon talaga ay nasa atin, kahit mayroong mga konting pitik or konting masakit na magbigay tayo, sige na, ipikit na natin yan dahil naniniwala tayo na ibabalik sa atin ng Panginoon. So, yun yung mensahe ng Panginoon na dapat nating mapagbulay-bulayan, masabi natin sa sarili natin, mamaya pagtulog natin, Lord, nasaan ba ako? Nasa old man pa ba ako? Or I'm trying to be a good man, new man. Kasi walang pwedeng mag-utos sa'yo na, uy, magbago ka na, narinig mo na nga yung mensahe, tapos nandiyan ka pa rin. Wala. Tayo lang. Tayo mismo sa sarili natin ang magdesisyon. Kaya ang pagdesisyon natin, hindi lang tayo magaling, hindi lang tayo matalino magdesisyon. Pagkos kasama natin, sa lahat ng pagdedesisyon natin, kasama natin ang God consciousness. Para hindi tayo mabuwal. Examine yourself, the final warning ng Panginoon. 2 Corinthians 13:5. Bulay-bulayan natin yan. Maraming salamat and good morning. Benediction po kay Pastor Rodel. Maraming salamat. Alam natin ang Panginoon. At nakapakinig po tayo ng dalawang mensahe na ang ilayo din ay makapalakas tayo. Lumakas po ba tayo? So yan ang huwag na huwag po natin hayaan mangyari na lalabas tayo sa usabi rito na hindi tayo pinalakas kasi yun yung pinaka-purpose. But tayo pumupunta rito, not just to sing, to dance, but to be strengthened by the Lord. Amen? So may I call now Sister Rasa for few words before we close in prayer. Thank you, Pastor Ed. So bago po tayo mag-uwian, mga kapatid, just to remind lang po, as much as possible po, today is our last payment ng ating Thanksgiving. So yung may mga balansi po, bago kayo umuwi, pwede nyo na akong lapitan po para sa ating mga last payment po ng Thanksgiving natin. So, meron pa pong mga hindi talaga nakakapagbigay, then meron pa pong mga balance. So, yung mga balance po natin, i-settle na po natin, para pag-alis po natin, wala na tayong problema. Tsaka, yung accountability kasi kailangan ko na rin i-remit.
settle po para wala na tayo ayusin pa after ng Christmas. Yan. Okay po? Thank you. Okay, tayo po tayo lahat mga kapatid. Gusto ko lang po ipaalala sa aking team, sa team po, sa Drink 7, Mentor Jala, Hagay, Susan, Mentor Mansa. Mamaya meron tayong Thanksgiving party natin, joint mentoring. So please be reminded, members ng team ko, mamaya 5 p.m. we will be having our year-end Thanksgiving para sa ating Drink 7. So how you can join us kung may mga schedule sana mabigyan yung time for that. This will be our last joint mentoring for the year 2025. Also, please bring your food to share, padlock, and also we have our exchange fee for 300 pesos. And if you have some items or cash or raffle and games, please do, and that would be very much appreciated. Okay, let's all give our big clap for the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakikumayan niyo po yung inyong katabi. Sabihin niyo po, thank you for coming. Once again, sabihin niyo na po, batiin niyo. Maraming salamat sa inyong pagtanong. At express your joy of dealing with us, dealing with one another. Yan. Okay. So excited na tayo ngayon. Tayo ay mag-iwalay na. Pakisabi niyo po sa inyong katabi, may the Lord bless and prosper all the works of your hands this coming week. I-bless niyo po yung mga katabi. Sabihin niyo po, may the Lord our God, who is in you, bless and prosper the work of your hands. In Jesus' name. Mga kapatid, God bless you all po. To God be the glory. May the Lord be with you. And fill your hearts with peace, love, and joy. In Jesus' mighty name, amen. God bless you all.